Mainit ang hapon sa baryo ng San Ignacio, pero parang hindi yon alintana ni Nika. Nakaupo siya sa likod ng stage na gawa sa kahoy at pinagtagpi-tagping plywood, habang naririnig ang maingay na bulungan ng mga tao sa covered court ng paaralan. Halos buong baryo ang naroon, mga nanay na may hawak na payong, mga batang nagtatakbuhan at mga lalaking nakasandal sa poste habang nakatingin sa stage. Kinakabahan si Nika pero hindi niya yon pinapahalata. 14 years old pa lang siya pero parang sanay na siya sa ganoong eksena. Hinahawakan niya ang gilid ng kanyang simple pero maayos na gown. Baby blue na may kaunting borda sa dibdib. Inayos yon ng stepmother niya kagabi pa lang. "Nika, relax ka lang. Smile ka lang ha," bulong ni Suki habang nakayuko sa tabi niya. Napangiti si Nika. "Kinakabahan ako, parang ang daming tao." Kasi ikaw ang bet ng lahat," sagot ni Suki sabay nguso sa harapan. "Tingnan mo sila, lahat nakatingin sa'yo." Napasilip si Nika. Totoo nga, kahit hindi pa siya tinatawag, may mga nakatingin na sa kanya. May ilang lalaki sa likod na nagbubulungan at tila napapangiti habang tumitingin sa kanya. "Grabe ka naman," mahina niyang sabi, pero hindi niya maitago ang ngiti. Simula nang lumipat sila sa baryong yon, 4 na taon na ang nakalipas. Gano'n na ang tingin sa kanya ng mga tao. 10 taong gulang pa lang siya noon, bagong lipat, tahimik at medyo nahihiya. Pero hindi nagtagal, nakilala na siya ng halos lahat. Sino ba naman ang hindi mapapansin? Maganda si Nika, maputi, mahaba ang buhok at may malalaking mata. Isa pa ay may kaya ang pamilya nila. Doktor ang ama niya, isang OBGYN at may maliit na klinik sa gilid ng baryo. Halos lahat ng buntis doon sa ama niya nagpapacheck up. Wala siyang tunay na ina. Bata pa siya nang namatay ito. Pero mayroon siyang stepmother na kahit papaano ay medyo mabait at parang tunay na ina kung umasta. "Anak, ayos lang ba yung gown mo?" tanong nito kanina habang inaayos ang balikat ng damit niya. "Apo tita," sagot ni Nika habang nakangiti. Mabait naman ang stepmother niyang si Linda. Sinusuportahan pa nga ang pagiging kikay niya. "Nika!" tawag ng teacher sa gilid ng stage. "Ready ka na?" Tumango siya saka tumayo. Hinawakan ni Suki ang kamay niya. "Kaya mo yan?" Tinawag ang mga contestants isa-isa. Pagdating sa final announcement, halos hindi na humihinga si Nika. "And our binibining San Ignacio High School is candidate number 5, Nika Reyes." Biglang nag-ingay ang buong covered court. Nagkaroon pa ng palakpakan at sigawan sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Hindi agad siya nakagalaw. Lumakad siya papunta sa gitna ng stage. Ramdam ni Nika ang init sa pisngi niya. Parang lumabo ang paligid habang isinasabit sa kanya ang sash. Binibining San Ignacio High School. Isinunod ang korona. Nang ilagay yon sa ulo niya, lalong lumakas ang palakpakan. May nakita siyang mga pamilyar na mukha sa baba. Ang ama niyang si Eduardo, ang stepmother niyang si Linda, at ang ate niyang si Nicole. Nakangiti ang mga ito sa kanya habang pumapalakpak. "Anak!" tawag ng ama niya. Umakyat ang dalawa sa stage. Niyakap naman siya ng kanyang stepmother. Sa ibaba, abala ang kanyang ate Nicole na kunan siya ng larawan. "Ang ganda-ganda mo," bulong ni Linda. "Congratulations, Iha!" sabi naman ni Eduardo. "I'm proud of you." Pagkatapos ng awarding, nagsimula na ang picture taking. Halos hindi siya makababa sa stage. Maraming gustong makasama siya sa picture. Sunod-sunod ang lumalapit. Mga kaklase, mga estudyante sa ibang section, pati mga lalaki. Napansin ni Nika na karamihan sa nagpapapicture ay mga lalaki. May ilan pang nahihiya. Pero lumalapit pa rin. "Pwede ba?" tanong ng isang lalaki. Tumango si Nika. "Oo naman, ang ganda mo talaga," bulong nito. Napangiti lang si Nika at medyo nahiya. Lumapit si Suki, hawak ang cellphone. "Ako nakukuha." "Teka, group picture tayo," sabi ng isa pa.
Halos kaibigan ni Nika ang lahat. Madali siyang pakisamahan. Hindi siya suplada kahit alam niyang maraming may crush sa kanya. Pero kung may pinaka-best friend siya, si Suki talaga. Palagi silang magkasama, sabay kumain, sabay umuwi, sabay magsimba. Artista ka na, biro ni Suki habang pababa sila ng stage. Hindi sagot ni Nika. Tingnan mo, parang pila sa autograph. Napatawa na lang si Nika. Ikaw talaga? Habang pauwi sila, may mga bumabati pa rin. Congrats Nika! Libre ka naman. Reyna na yan. Ngumiti siya sa lahat. Hindi siya sanay sa pagiging sentro ng atensyon. Sumali lang naman siya roon para sa dagdag na grades. Hindi niya alam na mananalo siya. Pero hindi rin niya itinatanggi na natutuwa siya sa atensyong ibinibigay sa kanya. Lumipas ang mga linggo, halos hindi pa rin nawawala ang usapan tungkol sa pagkapanalo niya. Sa simbahan tuwing linggo, may bumabati pa rin. Nika, ang ganda mo talaga, sabi ng isang matanda. Salamat po, mahina niyang sagot. Palagi silang nagsisimba ng pamilya niya. Nakaupo siya sa gitna, katabi ang kanyang ate. Celebrity ka na, bulong ni Nicole. May nakatingin na naman sa'yo Napasilip si Nika. May mga lalaki sa likod na nakatingin sa kanya. Mabilis na lang siyang yumuko. Nakakahiya. Sanay ka na dapat. Ang ganda mo na nga. Sumali ka pa ron. Hindi pa rin. Saka ate Nicole, maganda ka rin nga. Mas maganda ka sa akin. Hindi ka lang talaga pala ayos at sobrang kikay katulad ko. Tumawa na lang ang kanyang ate. Basta, wala akong interes sa mga lalaki ate. Giit na lang ni Nika. Hindi siya sumasagot sa mga nanliligaw. May nag-aabot ng chocolates, may nagiiwan ng sulat, pero hanggang pagtanggap lang. Bawal pa. At gusto niya rin na kung sino ang una, siya na rin ang huli. 14 years old pa lang siya at hindi siya naniniwalang may tunay na pag-ibig na sa ganoong edad. Dumating ang buwan ng Mayo, mainit ang hangin at abala ang buong baryo sa paghahanda ng Santa Cruzan. May mga arko na ginagawa sa kalsada. May mga ilaw na ikinakabit. Napili si Nika bilang isa sa mga kasali. Siya ang Reyna de las Flores. Masaya siya lalo na at gusto niya ng mga ganoong gawaing pangsimbahan. Pinaghandaan yon ng stepmother niya, kaya mas lalo rin siyang nananabik. Simple lang pero maganda pa rin, sabi nito habang inaayos ang gown. May maliit na arko sa harap ng bahay nila. At may mga bulaklak na gawa sa plastic. Pinagawa nila yon para sa kanya. Simple lang ang baryo nila, kaya simpleng Santa Cruzan lang din ang magaganap. Nika, ang ganda! Sabi ni Suki nang makita siya. Okay lang ba? Tanong ni Nika. Parang prinsesa, ang ganda-ganda mo kahit anong isuot sa'yo. Sa bagay, bakit pa ako magtataka? Mukha kang manika. Nagsimula ang prosesyon. Mabagal ang lakad, may mga ilaw at banda. May dalawang lalaki sa gilid na tagabuhat ng arko niya. Isa roon si Emmanuel. Medyo nagulat si Nika nang makita ito. Si Emmanuel na tahimik, matangkad at kilala niya. Ang lalaking nagbigay ng love letters sa kanya noon. Hindi nga lang direkta, may message booth noon sa school. At doon in-announce ang mga mensahe ng aksidente. Sa balita sa kanya, dahil nga officer si Emmanuel at kasama sa pag-aayos ng booth, napasama sa kahon ng love letter nito para sa kanya. Kaya yon at nalaman ng lahat. Pulang-pula pa nga si Nika noon habang naririnig sa buong school ang confession ni Emmanuel. Parang siya pa ang nahihiya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngayon, nasa harap niya ito, hawak ang arko. Hindi ito mukhang naiilang, tahimik lang at seryoso. Maya-maya ay huminto ang prosesyon. Mainit na ang hangin. Biglang lumapit si Emmanuel sa likod niya. Inayos nito ang dulo ng kanyang gown na sumasayad sa lupa. Napatingin si Nika. Okay na, inayos ko lang. Mahina nitong sabi. Salamat. Umiwas agad si Nika ng tingin. Hindi na ito nagsalita at bumalik lang sa pwesto. Ilang sandali pa, tumigil na naman sila. Kinuha ni Emmanuel ang karton at pinapaypayan siya. Namula ulit si Nika. Hindi na, okay lang. Mainit, sagot lang ni Emmanuel. Ramdam ni Nika ang init sa pisngi niya.
Hindi dahil sa panahon. Ewan niya ba, pero sa lahat ng nagkagusto sa kanya, kay Emmanuel lang siya labis na naapektuhan. Nagpatuloy ang prosesyon. Paminsan-minsan, nararamdaman niya na inaayos ni Emmanuel ang kanyang gown kapag sumasabit. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ito. Pero may kakaibang pakiramdam si Nika na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos ang Santa Cruzan, lumapit si Suki sa kanya. "Uy, napansin mo si Emmanuel?" Nagkunwari siyang walang alam. "Ano? Pinapaypayan ka, inaayos yung gown mo. Grabe, patay na patay talaga sa'yo yon. Alam naman na yata ng mga tao sa school. Baka buong baryo na nga ang makaalam kapag gumanyan pa siya." "Takte, kung alagat asikasuhin ka kanina, parang jowa ah." Namula naman si Nika. "Wala lang yon." Nanahimik na lang si Nika kahit tuloy-tuloy si Suki ng salita tungkol kay Emmanuel. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing naaalala niya ang sandaling yon, parang bumibilis ang tibok ng puso niya. First time niyang maramdaman yon at hindi niya alam kung bakit. Isang tahimik na gabi sa baryo ng San Ignacio. Naririnig lang ang kuliglig sa labas at ang mahina na pagaspas ng hangin sa kortina ng bintana ni Nika. Nakaupo siya sa kama, nakabukas ang ilaw sa maliit niyang kwarto. Nakatabi sa kanya ang mga notebook, reviewer, at ang makapal na textbook na ginagamit nila sa English. Pagod siya galing sa practice sa simbahan. Kasama siya sa isang youth organization doon. Dapat nagpapahinga na siya, pero hindi pa siya inaantok. Hinila niya ang isang libro at binuksan yon. Balak magbasa kahit sandali. Biglang may nahulog na nakatiklop na papel mula sa pagitan ng pahina. Napakunot ang noo ni Nika. "Ano to?" Dinampot niya yon. Medyo gusot at mukhang matagal nang nakasipit. Unti-unti niyang binuksan at doon niya biglang naalala. Noong nakaraang linggo, may lumapit sa kanya habang pauwi siya. "Nika, may pinapabigay si Emmanuel," sabi ng isang student officer sabay abot ng papel. Hindi niya agad binasa noon. Ipinasok lang niya sa libro at nakalimutan na. Ngayon, nasa kamay niya na ulit. Napabuntong hininga siya. Si Emmanuel na naman. Sandali siyang nag-isip kung babasahin ba o hindi. Narinig na naman niya kasi yon. Yun ang letter na aksidenteng nabasa sa message booth. Pero sa huli, binuklat niya pa rin. Mahaba ang sulat. Maayos ang sulat kamay, medyo palihis, at sadyang pinag-isipan. "Dear Nika, hindi ko alam kung sinulat ko pa ba dapat to. Ilang beses ko na sinubukang magsulat pero pinupunit ko rin agad. Hindi ko kasi alam kung dapat ba talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, mas mabuti nang sabihin ko kaysa hindi mo malaman." Napakunot ang noo ni Nika. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagbabasa. "Simula nung lumipat kayo dito, napansin na kita. 10 taon ka pa lang nun. Nakasuot ka ng puting damit at hawak mo ang kamay ni Ate Nicole mo. Parang ang liwanag mong tingnan. Para kang diwatang dumaan sa baryo namin." Napabuntong hininga si Nika. Medyo napabusangot siya. Grabe naman sa diwata. Anong akala niya sa akin? Engkanto? "Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing dadaan ka malapit sa bahay namin, napapatingin ako. Kahit bata pa tayo nun, iba ng pakiramdam ko. Iniisip ko nung mga bata pa tayo, kaya hindi ka lumalabas at nakikipaglaro sa ibang bata dahil isa kang prinsesang iningatan sa inyo. Nahihiya ako, kaya hindi kita kinakausap. Hanggang ngayon, hindi pa rin." Napahinto si Nika. Totoo nga, hindi pa nga sila nag-uusap kahit minsan. Pero mas tumanim sa isipan niya ang pagturing nito sa kanya bilang prinsesa, bilang diwata. Parang ang taas ng tingin sa kanya ni Emmanuel, mga bata pa lang sila. Kahit hindi siya lubos na kilala, parang nilagay na siya sa pedestal at tila mabubulag kapag magkamali pa siya ng sobra. "Tuwing nagsisimba ka, palagi kitang hinahanap. Kapag nakikita kitang nakangiti sa mga kaibigan mo, masaya na rin ako. Kahit hindi mo ako kilala, okay lang basta nakikita kita." Napakunot ulit ang noo ni Nika. Hindi ako sigurado kung anong mararamdaman ko. "Nung sumali ka sa beauty pageant, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero gusto kong manalo ka. Nung kinaronahan ka, parang ako ang nanalo. Ang saya ko kahit nasa likod lang ako. Pero mabigat. Kasi alam kong madadagdagan ng mga taong hahanga sa'yo. Natatakot akong makita na nila kung ano ang nakikita ko sa'yo.
Napahinga siya ng malalim. Hindi niya kinakaya ang mga salita ni Emmanuel kahit sa sulat lang. Paano pa kaya kung nag-uusap na sila ng personal? Yun siguro ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kailanman ay hindi sila nag-usap. Kahit madalas niya itong nakikita sa school, pati na rin sa bahay, kapag tinutulungan nito ang inang labandera. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magsulat sa'yo. Alam kong maraming nagkakagusto sa'yo. Mas gwapo, may mas kaya, mas malapit sa'yo. Ako, mahirap lang ako. Anak lang nang naglalabas sa inyo. Lalong napakunot ang noo ni Nika. Pero gusto ko lang sabihin na gusto kita. Hindi ko hinihingi na sagutin mo ako. Hindi rin ako umaasa. Gusto ko lang malaman mo na may isang taong tahimik lang na humahanga sa'yo. Kung hindi mo to papansinin, okay lang. Hindi ako magagalit. Napabuntong hininga si Nika. Natapos niya ang sulat. Tahimik siyang nakaupo sa kama habang hawak ang papel. Maya-maya'y napabusangot si Nika. Grabe naman, bulong niya. Hindi niya alam kung maiinis ba siya, matatawa o maawa. Hindi siya sanay sa ganong klaseng sulat. May mga nagbigay na sa kanya noon pero hindi ganon kahaba at kasincere. Inilapag niya ang papel sa tabi. Ang drama naman, humiga siya habang nakatingin sa kisame. Biglang pumasok sa isip niya ang nangyaring Santa Cruzan. Yung pag-aasikaso sa kanya ni Emmanuel kahit hindi nasabihin. Napapikit siya, hindi niya alam kung bakit, pero may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Wala lang yon, bulong niya sa sarili bago patayin ang ilaw. Kinabukasan, maliwanag pang umaga. Narinig ni Nika ang tunog ng timba at tubig sa likod ng bahay. Lumabas siya ng kwarto, suot ang simpleng damit pambahay. Dumaan siya sa kusina, kumuha ng tubig, saka sumilip sa likod. Nakita niya agad, nandoon si Emmanuel, nakayuko, hawak ang batya. Tinutulungan nito ang mag-ina na maglaba. Nakababad ang mga damit sa sabon at basa ang mga manggas nito. Napahinto si Nika sa may pinto. Ma, dito ko na isasampay ito, sabi ni Emmanuel. Oh anak, ingat ka, baka madulas, sagot ng ina nito. Kilalang kilala ni Nika ang ina ni Emmanuel na si Marcy. Ito ang kinukuha ng stepmother niya para maglaba sa kanila tuwing weekend. Bata pa lang siya, nakikita niya na ito at kasama palagi si Emmanuel. Maya-maya ay tumayo si Emmanuel, may hawak na basang damit. Doon siya nito napansin at bahagyang natigilan. Sandali silang nagkatitigan, parang biglang tumahimik ang paligid. Mahina niyang sabi. Hindi alam ni Nika kung ano ang sasabihin. Tumango lang ito ng bahagya. Good morning, mahina niyang bati. Parang nagulat si Emmanuel, hindi siguro inaasahan na babati siya ng ganoon. Good morning, Nika. Napansin ni Nika na namumula ang mga tenga ni Emmanuel bago umiwas ng tingin at ipinagpatuloy ang gawain. Lumabas ang stepmother niya mula sa kusina. Nika, gising ka na pala. Opo, tumango-tango si Linda. Mag-breakfast ka na. Huwag ka munang lalabas, basa pa sa likod. Tumango na lang din si Nika. Napatingin ulit siya kay Emmanuel. Tahimik na ulit itong nagsasampay. Ma'am, dito ko na lang ilalagay itong iba, sabi ni Marcy kay Linda. Oh, sige, sagot ng kanyang stepmother. Tahimik lang si Nika, pero ramdam niya na may kakaiba. Hindi niya alam kung dahil sa nabasa niyang sulat, hanggang sa napansin niya ulit ang mga tingin ni Emmanuel. Hindi naman ito bastos kung tumingin, hindi rin direkta, pero parang maingat at parang may paghanga. Parang gaya ng sinabi nito sa sulat, para siyang diwatang dumadaan kapag nakikita nito. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nailang. Umiwas na lang ulit si Nika ng tingin. Maagang nagising si Nika kinabukasan. Sinalubong ng malamig na hangin mula sa bintana ng kanyang kwarto. Sumisilip na ang araw sa kortina at naririnig niya ang mahinang kaluskos sa ibaba. Siguro naghahanda na ng almusal ang kanyang stepmother. Umupo siya sa kama at sandaling tumingin sa paligid. Malinis ang kanyang kwarto. May vanity mirror sa gilid. May maliit na cabinet ng mga damit. At may shelf ng mga libro. Hindi kalakihan pero maayos at komportable siya.
Napangiti na lang si Nika. Minsan, naiisip niya, maswerte siya. Hindi man perpekto ang pamilya nila, pero hindi rin nagkukulang. Bumaba siya ng hagdan, nakasuot ng simpleng blouse at palda. Amoy agad niya ang pritong itlog at longganisa. "Nika, gising ka na?" Tawag ng stepmother niya mula sa kusina. "Apo," sagot niya. Lumapit siya sa mesa, nakahain ng pagkain at nakatimpla na rin ng gatas. "Umupo ka na," utos ni Linda sabay lagay ng plato sa harap niya. "San po si Papa?" Tumugon naman ito. "Nasa klinik na, maaga may check-up." Tumango si Nika. Hindi na siya nagtaka, palaging ganoon ng ama. Maagang umaalis at maraming pasyente. Ilang sandali pa ay bumaba na rin ang kanyang ate Nicole. Nang matapos kumain, nanatili lang sila sa sala. Sinusulit ang araw na walang pasok. Maya-maya ay may kumatok sa gate. Pinagbuksan yon ng kasambahay nila at pumasok ang isang babae. Hinarap naman ito ng stepmother nilang si Linda. "Ma'am, salamat po kahapon ha. Buti po nandyan si Doc." Saad ng bisita. Napalingon si Nika. "Ano ba yon?" Tanong ni Linda at medyo may pagkairita pa ang tono. "Yung anak ko po, na-check up ni Doc. Sabi niya okay na raw." Oo, mabait talaga si Doc," sagot ng kanyang stepmother. Pero parang wala masyadong interes. Ngumiti lang ang babae. "Salamat po ulit. Ang bait po ng asawa niyo." Tumango lang ang stepmother niya. "Oo, ganun talaga. Trabaho niya." Dumaan ang babae para magpasalamat. Nagdala ng mga kalamay at ilang gulay bilang pasasalamat. Hindi mahilig doon si Linda, kaya binigay niya na lang sa kasambahay. Pero sila ni Nicole, mahilig sa kalamay, kaya kinuha yun ni Nika. Kinain nila habang abala sa pagbabasa. "Ang aga-aga, may kumakatok na agad," reklamo ni Linda. Napangiti si Nika. "Nagpasalamat lang naman po siya. Ang bait niya nga po at nag-abala pa siya ng kaunting gulay at mga kalamay." Oo, pero minsan nakakainis din. Akala mo libre lahat. Ewan ko ba dyan sa papa ninyo at kapag naisipan, nagbibigay ng libreng check-up. Dapat hindi, kaya nga private clinic eh." Hindi na sumagot si Nika. Alam niyang medyo masama ang ugali ng stepmother niya sa iba. Maarte ito at minsan mataray. Lalo na sa mga hindi nito ka-level. Pero sa kanila ni Nicole, mabait naman kaya hindi na sila nagre-reklamo. "Alam ninyo, mag-mall na lang tayo," biglang sabi ni Linda. "May bibilhin ako, baka gusto mo rin ng bagong sandals. Ikaw Nicole, hindi ba sabi mo may bibilhin ka? Sumama ka na rin sa amin." Napangiti si Nika. Medyo boring nga sa bahay, kaya masaya siyang nag-ayang lumabas si Linda. Nang sumapit ang muling pasukan, naging masaya ulit ang kanyang mga araw. "Alam mo, ang swerte nyo no? May kaya kayo, medyo malaki yung bahay ninyo. Ang papa mo, doktor at kagalang-galang dito." Nakangiting sabi ni Suki. "Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ang daming naiinggit sa'yo. Marami kasing humihiling na sana meron din sila ng buhay na meron ka." Tipid na lang na napangiti si Nika. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pride. Sa isip niya, mabuting tao ang ama nila ni Nicole, na isang OB. Tinutulungan nito ang mga babae sa kanila, lalo na ang mga buntis. Maraming nagpapasalamat at maraming may utang na loob. Nang sumapit ang tanghali, habang kumakain sila sa kantin, may lumapit na 2 kaklase sa kanya. "Nika, papa mo ba yung may clinic sa tabi ng pharmacy? Doon nagpapacheck up ang ate ko. Ang bait daw." Saad ng lalaki. "Salamat," sagot ni Nika at medyo nahiya. Humarang naman si Suki. "Sus, mga pakananin nyo. Naghahanap na naman kayo ng paraan para makadiskarte sa kaibigan ko, no? Off limits na siya. Hindi pa siya nagpapaligaw kaya magsilayas kayo." Pagkaalis ng dalawa, tinapik siya ni Suki. "Famous ka talaga. Ang mga lalaking yun, gagawin lahat makapagpa-impress lang sa'yo. Talaga naman, kahit papa mo pupurihin ng sobra para lang magalak ka." Natawa na lang si Nika. "Hindi naman, pero kapag pinupuri nila si Papa, masaya ako kasi totoo naman. Kahit ako, role model ko ang sarili kong ama, Suki." Pagkatapos ng klase, dumiretso sila ng stepmother niya sa mall.
Hindi nito maaya si Nicole kaya siya na lang ang isinama. Sumama na lang din siya kasi wala naman siyang gagawing assignment o project sa bahay. Pagdating sa mall, agad napansin ni Nika ang pamilyar na kilos ni Linda. Maingat maglakad at parang ayaw madikitan ng ibang tao. Napabuntong hininga na lang siya sa kaartehan nito. "Nika, dito tayo," sabi ni Linda at pumasok sa butik. Hinawakan nito ang isang dress. "Maganda to. Mahal po siguro yan, tita." Napairap si Linda. "Okay lang, birthday mo naman next month. Saka ano naman kung mahal, may pera naman tayo." Nagsukat si Linda ng mga gusto nitong damit. Pinag-fit din siya nito. Paglabas niya ng fitting room, napangiti ang stepmother niya. "Ang ganda mo talaga. Bagay sa'yo kahit anong damit." Pagkatapos, bumili pa ito ng sapatos, bag at kung ano-ano. Mayroon sa kanya pero mas marami itong binili para sa sarili. "Tita Linda, ang dami na po niyan," sabi ni Nika. "Okay lang, minsan lang naman." Umupo na lang siya sa nakitang couch. Kahit medyo maarte ang kanyang stepmother, alam niyang inaalagaan siya nito at ang kanyang ate Nicole. Hindi sila pinapabayaan. Sa isip niya, parang tunay na ina na rin si Linda. Gabi na nang makauwi sila. Kumain sila ng sabay-sabay kasama ang ama na si Eduardo. "Kumusta ang school?" tanong ng papa nila. "Ikaw, Nicole, kumusta ang senior high mo sa bayan?" Sumagot naman ang kanyang ate. "Okay lang naman po, papa." "Okay din po sa akin," sagot naman ni Nika. "Nagpunta rin po kami ni Tita Linda kanina sa mall after school. Namili po kami ng ilang gamit." Talaga?" Ngumiti si Eduardo sa asawa. Spoiled na spoiled ah. Tama yan. Minsan, mamili kayo ng mga gamit ninyo. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Basta magagamit at makakabuti sa inyo ang bibilhin ninyong dalawa ni Nicole." Napangiti na lang si Nika. Pagkatapos kumain, umakyat siya sa kwarto. Nagbihis, nagsipilyo at humiga. Tahimik na ang gabi habang nakatingin siya sa kisame. Pumikit siya sandali, saka nagdasal. "Lord, salamat po sa pamilya ko. Salamat po kay Papa sa trabaho niya, sa lahat ng binibigay niya. Salamat po kay Tita sa pag-aalaga sa akin, sa ate ko. Salamat po sa buhay ko, sa mga kaibigan ko, kay Suki." Tahimik siyang nanalangin. "Ingatan niyo po kami palagi." Pagkatapos, dumiretso na ng tulog si Nika. May kapayapaan talaga sa kanyang dibdib kapag nananalangin siya. Sa isip niya, maayos ang buhay niya. Kompleto at ligtas dahil ginagabayan sila ng Diyos. Isang mainit na tanghali at tahimik ang bahay nila Nika. Katatapos lang niyang maglinis ng mesa sa kwarto niya. Nakabukas ang bintana at pumapasok ang hangin na may kasamang amoy ng sabong panlaba mula sa likod ng bahay. Naririnig niya ang boses ng stepmother niyang si Linda sa ibaba. Kausap ang ate niya tungkol sa pamimili sa susunod na linggo. "Nika!" tawag ng ate niya mula sa ibaba. "Baba ka muna." "Okay," sagot niya. Pababa na siya ng hagdan nang biglang may malakas na busina sa labas. Sinundan yon ng tunog ng sasakyang huminto. Napahinto si Nika. Sunod-sunod na yabag ang narinig niya. Mabibigat at parang maraming tao. Biglang may kumatok ng malakas sa gate at nang silipin nila, mga pulis yun. Nanlaki ang mata ni Nika. Bakit may mga pulis?" Nagkatinginan ng stepmother niya at ang kanyang ate. Kita ni Nika ang biglang pamumutla ng mukha ng dalawa. Binuksan ng stepmother niya ang gate. Ilang pulis ang pumasok. May hawak na folder ang mga ito. May kasama pang babae na mukhang social worker. "Ma'am, nandito po ba si Dr. Reyes?" tanong ng isang pulis. Oo, kanina pero nasa clinic siya ngayon," sagot ng kanyang stepmother habang nanginginig ang boses. Katabi lang ng bahay nila ang klinik, kaya madaling puntahan. Hindi na nakatanggi ang stepmother niya nang pumasok ang mga pulis. May isa agad umakyat sa hagdan. May iba namang pumunta sa klinik. Nanlaki ang mga mata ni Nika habang pinapanood ang mga ito. "Anong nangyayari?" Hindi sumagot ang ate niya. Nakagat lang nito ang labi. Narinig ni Nika ang mga drawer na binubuksan. May kaluskos sa kwarto ng ama niya at may mga papel na binubuklat. "Sir, dito po may files,"
Sigaw ng isang pulis mula sa itaas. Lumakas ang tibok ng puso ni Nika. Tita Linda, anong ginagawa nila? Hindi ito sumagot, nakatingin lang sa sahig at hindi mapakali. Biglang may sigawan mula sa klinik. Sir, pakisama po kayo sa amin! Narinig ni Nika ang boses ng ama niya. Anong problema? Anong ginagawa nyo? Wala akong ginagawang masama. Bawal to ah! Lumabas ang ama niya mula sa klinik at napapaligiran ng pulis. Mukhang naguguluhan habang hawak ng mga ito. Dok, may warrant po kami sa inyo, sabi ng pulis. Pakisama na lang po. Napaatras si Nika. Marami pang sinasabi ang pulis pero wala na siyang gaanong maintindihan. Ang alam niya lang, huhulihin ang kanyang ama. Pa, mahina niyang tawag. Napatingin ng ama niya sa kanya. Sandali itong natigilan. Nika, ayos lang to. Huwag ka mag-alala. Lumapit ang isang pulis at hinawakan ang kamay ni Eduardo. Kinuha ang posas saka inilagay sa mga pulso. Nanlaki ang mata ni Nika. Hindi. Bakit niyo po pinoposasan si Papa? Biglang umiyak ang kanyang stepmother. Ano ba to? Bakit? Huwag niyo ngang hawakan ng asawa ko. Wala siyang ginagawang masama. Pero walang pakialam ang pulis sa mga reklamo nila. Sir, sasama po kayo sa presinto. Nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay sa labas. May mga bulungan. Narinig ni Nika ang lahat at parang umiikot ang mundo niya. Saan ka pupunta? Nanginginig niyang tanong. Tumingin sa Eduardo sa kanya. Ayos lang to. Sumunod lang kayo. Tumawag kayo ng abogado. Hindi. Sigaw ni Nika at umiiyak na. Humagulgol ang ate niya. Yumakap ito sa stepmother nila. Ilang sandali pa, isinakay si Eduardo sa sasakyan ng mga pulis. Umandar yon at naging tahimik ang paligid. Naririnig lang niya ang bulungan ng mga kapitbahay. Niyakap ni Nika ang ate niya. Ano to? Anong nangyayari? Bakit nila kinuha si Papa? Hindi sumagot si Nicole. Umiiyak lang ito at mukhang wala ring alam sa mga nangyayari. Lumapit si Nika sa kanilang stepmother. Tita Linda, bakit po? Ano pong ginawa ni Papa? Mas lalo lang umiyak si Linda. Hindi ko alam, okay? Lahat tayo nagulat. Wala akong ideya kung bakit hinuli ang papa ninyo. Hindi nagtagal, nagmadali silang umalis. Sumakay sila ng sasakyan papunta sa presinto. Umiiyak pa rin sila ng ate niya. Pagdating sa presinto, maraming tao. Nasaan ang asawa ko? Si Dr. Reyes? Tanong ni Linda. Doon po, sagot ng pulis sabay turo. Nakita ni Nika ang ama sa loob, nakaupo at may kausap na pulis. Pa! Sigaw ni Nika. Napatingin si Eduardo at pilit itong ngumiti. Anak! Lumapit sila pero hindi sila pinayagang pumasok agad. Sandali lang po, may abogado po ba kayo? Tanong ng pulis. Oo, tatawag ako, sabi ng stepmother niya. Lumipas ang halos isang oras, naupo na lang sila ni Nicole habang tinatanaw ang kanilang ama. Mayami ay dumating ang isang lalaking naka-long sleeves. Ako po ang abogado, sabi nito. Pumasok ito sa loob. Hindi pinapasok sina Nika at Nicole, kaya nanatili silang nakaupo lang sa bangko sa labas. Naririnig nila ang mahihinang usapan sa loob. Hindi nga lang malinaw. Ilang sandali pa, lumabas ang stepmother nila na umiiyak na naman. Tita Linda, sabi ni Nika. Hindi agad ito nakapagsalita. Ano pong nangyari? Tita, sabihin niyo po, saad na naman ni Nicole. Napaupo ang stepmother nila habang nanginginig. Hindi ko akalaing ang papa ninyo. Hindi pala siya lisensyadong doktor. Parang biglang nabingi si Nika. Ha? Wala pala siyang lisensya. Scammer siya. Nag-aral lang siya pero hindi nakapasa. Nanlaki ang mata ni Nika. Hindi po doktor si Papa? Lahat sinasabi. Umiling si Linda at mas lalong napahikbi. Hindi. Peki daw. Peki lahat. At alam niyo ba mga reklamo sa kanya? May pinagsamantalahan daw. 3 kabataan. Ang baboy ng papa ninyo. Parang huminto ang mundo ni Nika. Hindi siya makapaniwala. Mabait ang papa nilang si Eduardo. Alam niyang hindi nito yun magagawa.
Napailing ulit si Linda. May mga pictures, videos, binenta sa foreigners. Manloloko ang papa ninyo. Hindi siya totoong doktor. Napaatras si Nika. Hindi totoo yan. Maya-maya'y sumabog na ang mga hikbi ng ate Nicole niya. Niyakap niya na lang ito dahil katulad nito ay nanghihina na rin siya sa mga nalaman. Hindi ganoon si Papa, mahinang usal ni Nicole. Pero kahit sinasabi niya yon, nanginginig ang boses niya. Biglang pumasok sa isip niya ang nakaraan. Noong bata pa siya, simpleng buhay lang naman ang mayroon sila. Simpleng bahay at walang klinik noon. Hindi niya naisip kung paano sila nakaahon. Bigla na lang may klinik. May pera, maraming damit, at natutustusan na ang kanilang mga pangangailangan. Hindi niya kinwestiyon, hindi rin ang ate niya. Naniwala sila na doktor ang ama nilang si Eduardo. Alam nilang matalino ito at alam ang ginagawa. Kaya nakakagulat para sa kanila na nanloloko lang pala ito ng ibang tao. Ngayon, parang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ni Nika. Hindi mabuting tao ang kanilang ama. Masama ito at mapagsamantala sa ibang tao. Hindi. Paulit-ulit niyang bulong. Nika, sabi ng ate niya. Humagulgol sila sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Nika. Hindi niya matanggap. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Parang apoy na kumalat ang balita sa baryo ng San Ignacio. Kinabukasan pa lang matapos mahuli ang ama ni Nika, may mga bulungan na sa kalsada. Paglabas niya ng bahay, ramdam niya agad ang pagbabago. Dati, binabati siya ng mga kapitbahay. Ngayon, may mga nakatingin lang pagkatapos ay biglang umiiwas. Naririnig ni Nika ang pabulong-bulong kahit hindi direkta. Nakayuko lang siya habang naglalakad papunta sa gate. Habang naglalakad, natigilan siya nang makita si Marcy sa may tindahan. At sa lahat, ang nanay ni Emmanuel na si Marcy ang hindi niya inaasahang magpapakalat ng mga usap-usapan tungkol sa kanila. Pinagkatiwalaan pa man din ito ng kanilang pamilya. Ay nako, matagal ko nang napapansin yan, sabi ni Marcy. Yung mga amo ko, lalo ng asawa ni Dr. Reyes, maarte talaga. Kala mo kung sino, galing naman pala sa panloloko. Bahagyang natigilan si Nika. Talaga ba? Tumango agad si Marcy. Oo, laging nagmumall, laging nagpapabili. Kala mong daming pera, yun pala galing sa panlilin lang. Saka yung asawa niya, may kakaiba na rin akong napapansin nun. Minsan may pinapasok sa klinik kahit gabi. Hindi ko na lang pinapansin. Akala ko naman wala lang yun. Yun na pala yun. Nanlalamig ang katawan ni Nika. Hindi niya alam kung aalis ba siya o makikinig. Hindi siya gumalaw. Hindi na niya kinaya. Umatras na lang siya at mas piniling dumaan sa palayan papuntang school. Maputik doon pero wala na siyang pakialam. Parang bumibigat ang dibdib niya kung dadaan lang siya sa kalsada at makakasalubong ang mga matatandang nagchichismisan. Pagpasok niya sa school, lalo niyang naramdaman ang pagbabago. Dati, maingay ang classroom kapag pumapasok si Nika. Ngayon, biglang tumatahimik. May mga nakatingin at pinagbubulungan na siya. Umupo si Nika sa upuan, katabi niya si Suki dati. Pero ngayon, may bag na nakalagay sa gitna. Suki, mahina niyang tawag. Hindi ito tumingin. Suki, dito muna ako sa likod. Sabi ni Suki, sabay buhat ng bag at lumipat ng upuan. Parang may tumusok sa dibdib ni Nika. Hindi siya nakapagsalita. Narinig niya ang bulungan sa likod. Yak, hindi pala totoong doktor ang tatay. Anak pala siya ng manyak at manduloko. Napahawak si Nika sa gilid ng mesa. Gusto niyang sumigaw, sabihing hindi totoo lahat, pero wala siyang lakas para itanggi yun. Maya-maya'y pumasok ang teacher. Dati, ngumingiti ito sa kanya. Ngayon, seryoso lang at parang galit pa nga na para bang siyang gumawa ng kasalanan ni Eduardo. Good morning, class! Saad ng guro, sabay iwas ng tingin sa kanya. Magkakakilala lahat sa baryo. Kaunti lang ang tao kaya alam ang buhay ng bawat isa.
Noon, gustong-gusto niya yon, pero ngayon, tila nilalagay na siya sa impyerno ng mga tao kahit hindi naman siya nagkasala. Nag-umpisa ang lesson. Dati aktibo si Nika, palaging nagtataas ng kamay, pero dahil sa mga nangyari, naging tahimik na lang siya. Pakiramdam niya, kahit teacher ay gagawing personal ang mga bagay-bagay dahil lang sa ama niyang gumawa ng hindi katanggap-tanggap na gawain. Sa recess, dati sabay sila ni Suki kumain, pero ngayon ay mag-isa na siya. Lumapit siya sa kantin. Pagdating niya, may 2 estudyante na nakatingin sa kanya. "Uy, wag ka dumikit," sabi ng isa. "Nakakadiri yan, saka yung pamilya niya." Napaatras si Nika. Nangingilid ang kanyang mga luha. Mabigat na ang kanyang pakiramdam sa bahay. Pati sa school ay ganoon pa rin. Sa gilid na lang siya ng puno na upo at doon kumain. Pinilit niyang pigilan ang luha. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Parang kahapon lang maayos ang lahat. Ngayon, parang wala na. Lumipas ang mga araw, lalong lumala ang bulungan tungkol sa kanilang pamilya. Maging ang ate ni Cole niya ay apektado na. Hindi lang ito nagsasalita. Kapag nasa school, sinisigawan na siya ng mga estudyante. "Scammer! Anak ng manyak!" Napapapikit siya tuwing maririnig yon. Minsan, may naglalagay pa ng papel sa mesa niya. Tinatawag siyang anak ng manloloko at manyak. Pati mga teacher, parang lumalayo na kahit magsumbong siya. Parang ayaw ng pakinggan pa. Hindi na siya tinatawag, hindi na kinakausap. Ang mga inggit sa kanya talagang naglabasan na lahat. Mas lalong pinapahirapan ang kanyang buhay. Mas lalong pinapabigat ang nararamdaman niya. Nang sumapit ang gabi, sinubukan niyang magdasal. Lumuhod siya sa gilid ng kama. "Lord, ano po bang gusto niyong mangyari sa akin? Bakit niyo po ito ginagawa sa pamilya namin? Alam ko pong nagkamali si Papa, pero bakit labis po kaming naapektuhan? Bakit kami po ang nahihirapan? Lord, hindi po ako kailanman naging masama. Bakit kami po ang magdudusa ng ganito?" Lumipas ang mga buwan, dumating ang balita. Nahatulan na ang ama nilang guilty. Mahaba ang magiging sentensya. Nang ipapasok na ito sa bilangguan, napayuko lang siya. Hindi na tumingin si Nika. Dahil katulad ng kanyang ate Nicole, umusbong na ang galit sa puso niya. Sumunod na pasukan, pinilit pa rin nilang pumasok ng ate niya. Siya ay senior high habang si Nicole ay nasa college na. Medyo hirap pa nga sila dahil marami silang binayarang utang at charges para sa mga naging biktima. Ang bahay na lang nila ang natira. Kaya si Nicole kumuha ng part-time job na alam nito. Siya naman, kaya pa naman ang pera nila hanggang sa senior high school. "Mag-aral tayo," sabi ng ate niya. "Kailangan natin." Tumango si Nika. Pero pagpasok pa lang nila sa school, ramdam na agad. Walang lumalapit at walang bumabati. Napairap ang isa niyang kaklase. "Siya na naman, bumalik pa talaga. Bakit pareho pa kami ng strand?" Napayuko lang si Nika. Hinahanap niya si Suki. Nakita niya ito sa kabilang grupo na tumatawa at masaya. "Suki," mahina niyang tawag. Napatingin ito sandali pagkatapos ay umiwas. Parang may bumagsak sa loob niya. Wala na talaga. Hindi na siya tinuturing na kaibigan ni Suki. At masakit para sa kanya dahil ganoon na lang siyang basta tinalikuran. Dahil sa reputasyon ni Eduardo sa kanila, bumaba na rin ang tingin ng iba kay Nika. Yung mga nagkakagusto sa kanya, ramdam niyang nagte-take advantage sa kanya. Kaya iningatan ni Nika ang sarili. Hindi siya palamura, pero nagagawa na niya, lalo na kapag sinusubukan na siyang bastusin. Gaya na lang noong isang hapon, tahimik ang corridor sa likod ng building. Hapon na at karamihan ng estudyante ay nasa harap. Naghihintay ng sundo o nagkukumpulan sa kantin. Dumaan si Nika roon para umiwas sa mata ng iba. Gusto na lang niyang makalabas ng school nang hindi napapansin. Pero may narinig siyang halakhak. "Uy! Dito ka na pala dumadaan." Napahinto si Nika. Nanlamig ang batok niya. Nakita niya si Gerson, nakasandal sa pader. May kasama pang 2 lalaki. Kilala niya ito. Isa ito sa mga dating nagkakagusto sa kanya.
Pero nang magkaroon ng problema, isa na ito sa bumastos sa kanya. Pinsan nito ang isa sa mga babaeng binanggit sa kaso ng ama niya. Napaatras si Nika. Dadaan lang ako. Dadaan lang? Ngumisi si Gerson. Bakit? Takot ka? Hindi. Humakbang ito palapit. Akala mo hindi namin alam. Tatay mo manyak. Kaya siguro tumigil ka? Putol ni Nika habang nanginginig na ang kamay. Biglang may tumamang maliit na bato sa balikat niya. Ay, sorry. Kala ko hindi ka tatamaan. Napatingin si Nika. Nakangisi ang mga ito sa kanya. Parang laro lang napahirapan siya. Aalis na ako. Mahina niyang sabi. Pero hinarangan siya ni Gerson. Sandali lang, hindi pa tayo tapos. Pinilit niyang dumaan sa gilid pero hinawakan nito ang braso niya. Napahigpit ang kapit doon. Bitiawan mo ko, mariing sabi ni Nika. Relax ka lang, bulong nito. Wala naman kaming gagawin. Titingnan lang. Pinilit niyang kumawala. Bitawan mo sabi ako. Tinulak siya papunta sa likod ng building at pinilit siyang sumandal sa pader. Walang tao kaya walang makakakita. Naririnig lang ang malayong ingay ng mga estudyante. Anong ginagawa niyo? Nanginginig niyang tanong. Ngumisi si Gerson. Ang ganda-ganda mo talaga. Sayang gusto pa naman kita. Pero tingnan nga namin kung hanggang saan pa yung ganda mo. Napasigaw siya nang hinila nito ang kanyang blouse. Natanggal ang isang butones. Napasinghap si Nika. Napahawak siya sa harap ng uniform. Pilit tinatakpan ang nabuksang bahagi. Uy! Tawa ng isang lalaki. Totoo nga, maganda. Bitawan mo ako! Sigaw ni Nika habang nangingilid ang luha. Lumapit si Gerson. Bakit? Ganyan din ba ginawa ng tatay mo sa pinsan ko? Ha? Nanlaki ang mata ni Nika. Wala akong kinalaman doon. Pero anak ka niya. Sinubukan nitong hawakan ang baba niya at hilahin palapit. Halika nga. Nang ilapit nito ang mukha para halikan siya, biglang umangat ang kamay ni Nika. Malakas ang sampal na iginawad niya rito. Napaatras si Gerson dahil doon. Bastos ka! Sigaw ni Nika habang nanginginig ang buong katawan. Nag-iba ang mukha ni Gerson. Namula ito sa galit. Sinampal mo ako! Humigpit ang kamao nito. Akmang susuntok kaya napapikit na lang si Nika. Inihanda niya ang sarili pero hindi tumuloy. Sinamaan siya nito ng tingin. Ang tapang mo ah! Kayo na ang may kasalanan sa pamilya namin. Si Papa ang may kasalanan sa inyo at hindi ako. Ano ba bang gusto nyo? Nasa bilangguan na siya. Nahatulan na siya. Naghihirap na kami at binabayaran kayo. Bakit? Bakit hindi kayo makontento? Bakit nyo ginawang impyerno ang buhay ko? Malakas niyang sigaw habang tumutulo ang mga luha. Pero tumawa lang si Gerson. Bigla nitong kinuha ang timba sa gilid. May laman na tubig na ginagamit ng utility. Bago pa makagalaw si Nika, ibinuhos na yun sa kanya. Nabasa siya mula ulo hanggang paa. Napasinghap siya. Kumapit sa kanya ang basang blouse. Bumakat ang bra sa ilalim ng uniform. Napahigpit ang hawak niya sa dibdib. Pilit tinatakpan ng sarili. Narinig niya ang halakhak ng mga ito. Uy, kita! Sigaw ng isa nitong kaibigan. Naglabas ng cellphone si Gerson. Sandali, huwag kang gagalaw para may souvenir. Hindi na siya makapagsalita. Tumulo na lang ang mga luha niya. Nakayuko siya, basang-basa, nanginginig at pilit tinatakpan ng sarili. Ganito na lang, malamig na sabi ni Gerson. Para sa pinsan ko na winalang hiya ng tatay mo. Ipapakita ko to sa kanya para naman manginig siya, kakaisip at mabaliw siya sa labis na pag-aalala. Mukhang prinsesa pa naman ang turing sa'yo. Unti-unting pumatak ang luha niya. Wala siyang ingay at wala siyang sigaw habang mag-isa ron. Nakayuko lang siya at parang gusto ng lamunin ng lupa. Pakiramdam niya, wala na siyang lakas na lumaban. Wala na siyang kaibigan, wala nang may gusto sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naroon. Basta ang alam lang niya, madilim na. Hanggang sa narinig niya ang mga yabag. Huminto sa harap niya si Emmanuel. Nagulat ito nang makita ang itsura niya. Nika? Mabilis nitong hinubad ang polo. Naiwan ang t-shirt nito. Walang salitang nilagay nito ang polo sa balikat niya. Pero tinanggal niya yon. Nika, nakikita ang panloob mo. Sino gumawa nito sa'yo?
Tanong ni Emmanuel sa kanya. Umalis ka na? Pare-pareho lang kayo. Umiiyak niyang sabi. Natigilan si Emmanuel, bakas ang awa at sakit sa mga mata nito. Ayaw niyo sa akin. Lahat kayo pare-pareho. Bulalas pa ni Nika. Hindi. Mahina nitong sabi. Tumigil ka. Sigaw niya. Simula pa lang. Nakatingin ka lang. Wala ka ring ginawa. Lahat kayo iniiwasan ako. Kinutya ako. Pare-pareho lang kayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha na lang ni Nika ang bag at nagmamadaling umalis. Pagod na talaga si Nika. Kahit sa Diyos, nakalimutan niya nang humingi ng tulong. Parang unti-unti, naniniwala na siyang wala itong magagawa sa kanyang buhay na unti-unting gumuguho. Ang dami nilang bayarin. Dati, hindi niya iniisip ang ganoong bagay. Laging may bayad ang lahat. Laging may pagkain, laging may ilaw. Ngayon, minsan pinapatay na nila ang ilaw ng maaga. Madalas na ring mainit ang ulo ni Linda. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi pwedeng ganito. Mamamatay tayo sa gutom at sa dami ng bayarin. Napakawalang hiya naman kasi ng papa nyo. Iniwan sa atin ang ganitong klase ng problema. Hindi na lang sumagot si Nika. Naiintindihan niya kung saan nagmumula ang frustrations ni Linda. Hindi na rin siya nagsisimba. Madalas siyang pumunta sa simbahan para magsimba at tumulong sa youth organization noon. Pero ngayon, nakahiga lang siya habang nakatingin sa kisame. Nika, magsisimba tayo? Tanong ng ate niya minsan. Pas na lang, mahina niyang sagot. Pagchichismisan lang tayo ng mga tao ron, Ate Nicole. Hindi na siya pinilit ng kanyang ate. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang nahihiya siyang pumunta sa simbahan. Parang pakiramdam niya, lahat ay nakatingin. Parang alam ng Diyos ang lahat at hindi na siya makatingin ng diretso. Lumipas ang mga linggo, lalong dumami ang problema. Hanggang isang gabi, naupo si Linda sa harap nila. Kailangan kong umalis, sabi ni Linda sa kanilang magkapatid. Sa Maynila ako pupunta. May trabaho doon na pwede sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal pero babalik ako. Tahimik lang si Nika habang nakikinig. Natatakot siya na aalis ang kanilang stepmother. Kahit magtrabaho naman ito para sa kanila, mahirap pa rin na walang mas matanda. Alagaan ninyo ang isa't isa, sabi ni Linda at tumingin sa kanilang magkapatid. Magpapadala ako, pangbayad sa bills at pangkain ninyo rito. Tumango si Nika pero may kaba sa dibdib niya. 1 linggo, 2 linggo, lumipas ang mga buwan, wala silang tawag o text na natanggap. Hindi na nagparamdam ang kanilang stepmother na si Linda. May message ba? Tanong ni Nika sa ate niya. Wala sagot ni Nicole bago napabuntong hininga. Hindi na rin sila nakakapagbayad ng ibang bills, naputol na ang kuryente minsan. Minsan kandila lang ang ilaw. Hindi na nga siya pumapasok pati ang ate niya. Nakakasurvive lang sila dahil sa trabaho ng kanyang ate Nicole. Nararamdaman niyang bumibigat na rin ang loob ni Nicole. Madalas niya itong makitang tulala. Parang sobrang daming bumabagabag sa kanyang kapatid. Naisip pa nga ni Nika na baka iniisip ng kanyang ate na hindi na talaga babalik si Linda. Na hindi na sila inako dahil hindi naman sila mga totoong anak. Lalong naging tahimik ang bahay. Minsan, buong araw, hindi sila nag-uusap ni Nicole. Hanggang isang umaga, nagising si Nika. Tahimik ang paligid at walang ate niya sa kwarto. Ate? Tawag ni Nika. Bumaba siya pero walang tao. Sa mesa ay may nakapatong na papel. Agad na binalot ng kaba ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha yon at nakitang sulat kamay ng kanyang ate Nicole. Nika, pasensya ka na. Hindi ko na kaya. Pagod na ako sa lahat at sa mga tao rito. May boyfriend ako sa kabilang baryo. Sasama na ako sa kanya. Makikipagtanan na ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung babalik pa. Ingatan mo ang sarili mo. Sorry, hindi ko kayang tumindig para sa ating dalawa. Ate Nicole. Nanlabo ang paningin ni Nika. Hindi. Ate, hindi. Pati ba naman ikaw? Bakit pati ikaw iniwan na lang ako? Napaupo siya sa sahig at malakas na humagulgol. Iniwan siya ng kanyang pamilya.
Una ang ama nilang si Eduardo, pagkatapos ay si Linda. Ngayon, pati ang ate niya, tinalikuran din siya. Bakit? Umiiyak niyang sabi. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang pera, walang kasama at walang kaibigan. Umiyak siya ng umiyak hanggang sumakit ang dibdib niya. Wala na siyang matatakbuhan, wala na siyang pamilya, wala na talaga. Dahil wala namang matakbuhan, humingi na lang siya ng tulong sa kanyang tita, na kapatid ng kanyang totoong ina. Kaya sa halip na lumubog sa baryo, iniwan niya yon at pumunta sa kanyang tita. Maalinsangan ang biyahe papuntang Maynila. Nakaupo si Nika sa bus, hawak ang maliit niyang bag sa kandungan. Nakadikit ang noo niya sa bintana habang pinapanood ang mga ilaw na dumadaan. Hindi siya sanay mag-isa pero ngayon kailangan niyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Matapang ka, bulong niya sa sarili. Kaya mo to. Pero nanginginig ang kamay niya. Paulit-ulit niyang binabasa sa isip ang address ng kanyang tita. Bata pa siya noon nang huli niyang makita. Hindi rin siya sigurado kung tatanggapin siya, pero ginamit niya ang natitirang pera para magbaka sakali. Pagdating sa terminal, bumaba na si Nika. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Excuse me po, saan po kayang sakayan papunta sa... Mahina niyang tanong sa isang tindera. Tinuro nito ang isang direksyon. Doon ka sumakay ng jeep. Salamat po. Pagdating sa maliit na subdivision, kinatok niya ang pintuan. Bumukas yon at lumitaw ang kanyang tita. Tita, ako po si Nika, anak ni Nadia. Nanlaki ang mata ng babae. Nika, ikaw na ba yan? Opo. Halika, pumasok ka. Pumasok siya. Maganda naman ang bahay kahit maliit lang. Nagkumustahan sila at kinuwento niya ang mga nangyari. Sinabi niya rin ang kailangan niya kung bakit siya nandoon. Napabuntong hininga ang tita niya. Alam ko nang may nangyari sa inyo. Naiinis ako dyan kay Eduardo pero naaawa ako sa inyo. Iniwan ka rin pala ng ate at ng stepmother mo. Okay, pwede ka rito basta tumulong ka sa bahay. Marami kaming gastusin dito. Mabait naman ang asawa ko pero syempre kapag perang pinag-uusapan, medyo nawawala ang moral. Basta huwag ka lang tatamad-tamad. Mag-alaga ka ng mga pinsan mo. Maghuhugas, maglilinis. Opo, napahinga si Nika. Kahit papaano ay may matutuluyan siya. Nasanay na siya sa kasambahay, pero hindi naman ibig sabihin na wala siyang alam sa gawaing bahay. Lumipas ang mga araw, maaga siyang gumigising. Siya ang nagluluto ng almusal. Siya ang naghuhugas ng mga pinggan. Siya ang nagbabantay sa dalawang pinsan niyang makukulit. Ate Nika, gutom na ako, sigaw ng isa. Oo, sandali lang, sagot niya. Mamaya ako maliligo, tumango si Nika. Sige, tutulungan kita. Halos buong araw, kumikilos si Nika. Minsan, pagod na pagod siya. Pero hindi siya nagre-reklamo. Nakikituloy lang siya kaya kailangan niyang makisama. Bukod doon, pinag-aaral siya ng mga ito kaya ayos na rin. Kung may gastusin sa school, dinadaan niya na lang sa pagtitinda ng kung ano-ano sa mga kaklase niya. Matatapos ko rin ang senior high, bulong niya habang nagkukuskos ng inidoro sa banyo. Pagkatapos aalis ako at maghahanap ng trabaho. Yun ang pinanghahawakan niya. Kaya niya ang kanyang sarili. Makakasurvive siya roon. Isang gabi, may okasyon sa bahay. Birthday ng tito niya. May mga bisita, maingay at may mga alak. Nika, mag-abot ka ng baso, utos ng tita niya. Opo, lumapit siya sa mesa. May mga lalaking nagtatawanan. Isa sa mga ito ang boss ng tito niya. Nakatitig sa kanya kaya bahagya siyang nailang. Ilang beses nang nakita ni Nika ang boss ng tito niya. Mabait naman ito, yun nga lang, labis kung makatitig sa kanya. Napayuko lang siya para hindi gaanong mapansin. Maya-maya'y binigyan siya ng kanyang tita ng pagkain at soft drinks. Kumain ka muna, dyan ka na lang sa may kusina. Thank you, tita. Iniwan na muna niya yon sa lamesa. Kanina pa siyang naiihi kaya pumunta muna siya ng banyo. Pagbalik sa kusina, nagulat siya na nandoon ang boss ng kanyang tito. Kumuha lang ng yelo, saad nito. Tumango na lang si Nika.
Nang makaalis ito at bumalik sa sala, doon pa lang siya nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain, naghugas na siya. Sa kanya palang ininom ang kanyang soft drinks. Pero maya-maya lang, parang umiikot ang paningin ni Nika. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan. Tita, parang nahihilo po ako, bulong niya. Ganun ba? Magpahinga ka na, sabi ng tita niya. Tumango na lang siya at pumasok sa kwarto. Humiga siya roon at nagtataka kung bakit nanghihina siya ng ganoon. Hindi niya maigalaw ng maayos ang katawan. Bakit ganito? Bulong niya. Naririnig niya ang maingay na tawanan sa labas. Unti-unting lumalabo ang paningin ni Nika. Hanggang sa may bumukas ng pinto. Hindi niya agad naintindihan kung bakit pumasok doon ang boss ng kanyang tito. Sinubukan niyang gumalaw pero hindi niya kaya. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nanghihinang tanong ni Nika. Shh! Marahan itong pumatong sa kanya pero unti-unting humihigpit ang hawak. Akong bahala sa'yo. Pahinga ka lang dyan. Nilalamon siya ng takot. Pilit siyang pumalag pero mahina ang katawan niya. Gusto niyang sumigaw pero hindi magawa ni Nika. Lutang ang pakiramdam niya at sunod lang ay tumutulo ang mga luha. Kinabukasan, nagising si Nika na masakit ang ulo. Nanlalambot pa rin ang katawan niya at sobrang sakit. Nakaupo siya sa sulok habang nanginginig. Unti-unti niyang naalala ang nangyari. Napahawak siya sa bibig at tahimik na umiyak. Nang makapagbihis, lumabas siya ng kwarto. Nandoon ang tita niya na nagluluto. Tita? Mahina niyang sabi. Napalingon ito at bahagyang nagulat. Anong nangyari? Hindi agad nakapagsalita si Nika. Umiyak lang siya. Tita, bakit nanlaki ang mata ng tita niya? Ano ba yon? Yung kagabi tita, pinasok ako ng boss ni tito. Sumbong niya rito. Saktong lumabas ang tito niya mula sa banyo. Ano na naman yan? Napatingin si Nika rito at galit na galit. Bakit niyo hinayaan? Imposibleng wala kayong alam. Imposible. Uminom ng tubig ang kanyang tito na para bang wala lang ang mga naranasan niya kagabi. Huwag ka na lang maingay. Manahimik ka na lang. May ibibigay naman siyang kapalit. Umawang ang bibig ni Nika. Napatingin siya sa kanyang tita na hindi makatingin sa kanya. Halata namang walang magagawa dahil asawa nito ang nasusunod palagi. Bibigyan ka niya ng pera. Sagot ng kanyang tito. Saka may promotion ako, kailangan ko to. Kailangan ko ng mas mataas na sahod. May sakit ang anak ko at nakakatulong sa atin to. Parang nabingi si Nika. Tito, ako to. Katawan ko, kaluluwa ko. Oo, kayo nagpapalamon, nagpapaaral at nagpapatira sa akin dito. Pero wala kayong karapatan na gawin sa akin yon. Naiinis na nagsindi ng yosi ang kanyang tiyuhin. Wala na tayong magagawa. Tapos na. Mas lumakas ang iyak ni Nika habang mahigpit na hawak ang sariling t-shirt. Hindi. Niyakap siya ng kanyang tita na umiiyak din. Pasensya ka na. Pero malakas niya itong tinulak. Umatras siya at tiningnan ang mga ito ng may pagkamuhi. Wala akong magawa. Umiiyak na sabi ng tita niya. Asawa ko, siyang masusunod at kailangan namin to. Kailangan namin para sa anak namin na may sakit. Sumigaw lang siya ng malakas. Wala siyang pakialam sa dahilan ng mga ito. Binaboy lang siya at yon ang tanging naiintindihan ng kanyang utak. Pakiramdam niya, muli siyang iniwan. Ibinenta at itinuring na parang hayop. Pare-pareho lang kayo. Umiiyak niyang bulong. Umupo siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Wala siyang matakbuhan, wala siyang kakampi. At muli pakiramdam niya, nag-iisa na naman siya sa mundo. Gayunpaman dahil sa kagustuhang umalis doon, pikit mata niyang tinanggap ang pera. Nakaupo si Nika sa gilid ng kama. Hawak ang sobre. May pera na siya, may 100,000. Pakiramdam ni Nika, naduduwal siya. Gusto niyang itapon ang pera. Gusto niyang sunugin. Gusto niyang isigaw sa mga ito na hindi yun sapat. Pero wala siyang mapupuntahan. Wala siyang ipon. Wala siyang kakampi. Kaya hawak niya pa rin ang pera. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang tita. Aalis na.
Mariin niyang sabi habang mabilis na nag-iimpake ng gamit. San ka pupunta? Napaupo ang tita niya. Hindi mo naman kailangang umalis. Tumawa si Nika ng mahina at mapait. Hindi ko na kaya rito. Huwag niyo po akong pigilan. Wala po kayong karapatan sa akin. Tahimik na lamang itong napaluha. Pasensya ka na. Hindi na sumagot si Nika. Inilagay niya ang pera sa bag. Pagkatapos makuha lahat ng gamit, umalis na siya roon. Hindi na siya nagpaalam kahit sa mga pinsan niya. Nawala na siya ng pakialam pagkatapos ng mga pinagdaanan niya sa bahay na yon. Naglakad siya sa kalsada, hawak ang bag. Mag-isa ka na ulit. Naghanap siya ng room for rent. Nag-ikot siya sa mga eskinita, sa mga lugar na makakamura siya at tatagal ang perang hawak niya. Nang makahanap, binayaran agad ni Nika. Pagpasok niya sa kwarto, napaupo na lang siya sa maliit at mumurahing foam na kanyang binili. Yun ang bahay niya, walang pamilyang pakikisamahan, walang kakilala, pero sa unang pagkakataon, wala na ring takot. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Nika. Nang masettle lahat ng kailangan niyang ayusin, saka siya bumalik sa school. Naghabol siya ng mga gawain. Senior high pa siya at ilang buwan na lang makakagraduate na siya. Madalas tulala si Nika sa klase. Nakatingin lang sa board pero hindi pumapasok sa isip niya ang mga sinasabi ng teacher. Pero pinipilit niya dahil kailangan niyang makatapos kahit hanggang high school lang. Nika, are you listening? Tanong ng guro. Minsan, umiiyak siya habang nagbabasa. Kapag naaalala niya ang mga nangyari sa kanyang buhay, pinanghihinaan ng loob si Nika. Pagod, takot, lungkot, lahat halo-halo na sa buong pagkatao niya. Pero hindi siya tumigil hanggang sa dumating ang graduation. Nakasuot siya ng simpleng toga at dress sa panloob. Nakaupo sa gitna ng mga estudyante. Wala siyang kasama at walang pamilya. At okay lang yun sa kanya dahil hindi niya naman kailangan ang kahit na sino. Pagkatapos makagraduate, naghanap siya ng trabaho. Kailangan niyang kumita ng pera. Mauubos na ang perang binigay ng baboy sa kanya, kaya kailangan niyang kumilos. Marami siyang napasok na trabaho. Naging cashier, service crew, promodizer at kung ano-ano pa. Kaya lang wala siyang maramdamang saya roon. Para lang siyang robot na nagtatrabaho para mabuhay at makalamon sa araw-araw. Hanggang isang gabi, may nadaanan siyang resto bar. May maliit na stage at may kumakanta. Huminto siya at matagal na nakinig. Naalala niyang mahilig siyang kumanta at sumayaw. Yun ang ginagawa niya sa school at sa simbahan noon. Ilang sandali pa ay lumapit ang babae sa counter. Gusto mo bang mag-apply? Nagulat si Nika. Ha? Kailangan namin ng singer. Pwede ka ba? Marunong ka bang kumanta? Napalunok siya. Oo, marunong naman. Subukan mo mag-apply. Malay mo, ikaw ang mapili namin. Ayaw niyang seryosohin ang offer na yon. Pero masyado na talagang walang patutunguhan ang buhay ni Nika. Kaya isang araw, nagdesisyon na lang siyang bumili ng gitara. Marunong pa naman siyang tumugtog. Anong kakantahin mo? Tanong ng owner ng resto bar na si Ate Chin. Galingan mo ha? Huminga siya ng malalim at kumanta ng malumanay. Malambot ang boses niya noon pa man. Nagustuhan yon ng mga customer, kaya kinabukasan, pinag-start na siya kaagad. Doon, gabi ang trabaho. Kumakanta siya sa maliit na stage. Kanyang mga tip, bukod ang sahod na galing sa owner. May mga customer na nagustuhan ng boses, kaya palagi na siyang nire-request. Nika, nag-set ka na, sabi ng waiter. Oo. Pagkatapos ng shift, binibigyan siya ng pagkain. Hindi niya na kailangan magluto sa bahay dahil pinapayagan naman siyang kumuha ng pagkain doon. Tinatabi niya na lang muna sa refrigerator at pagkatapos ay iinitin kapag gusto niya nang kumain. Mag-isa pa rin si Nika. Ang kanyang ate Nicole at stepmother na si Linda, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, natututo siyang mabuhay ng mag-isa. Lumipas ang mga taon nang hindi namamalayan ni Nika. Hindi na siya ang dating payat at mahiyain na dalagitang nanginginig kapag may kausap. Mas tumalim ang mga mata niya. Mas tumigas ang tindig. Natuto siyang maglakad na parang walang pakialam sa tingin ng iba.
Natuto siyang tumingin pabalik kapag may nakatitig. Medyo nagkaroon din si Nika ng interes sa mga tattoo. Unang tattoo niya, maliit lang at sa may pulso niya pinalagay. Pakiramdam ni Nika, yun lang ang paraan para maklaim niya pabalik ang karapatan sa katawang binaboy ng ibang tao. Para sa kanya, yun ang araw na pinili niyang mabuhay. First time mo? Tanong ng tattoo artist. Anong design? Oo, first time ko. Tinuro niyang sketch. Simple lang ha. Nang umandar ang makina, kumirot ang balat niya. Napapikit na lang si Nika. Masakit pero hindi niya inuurong ang kamay. Okay ka lang? Tanong ng lalaki. Mas masakit sa pinagdaanan ko. Sagot na lang ni Nika. Napatingin sa kanya ang tattoo artist. Katulad ka rin ng iba. Hindi lang tinuturing na art ang tattoo. Parang therapy na rin. Hindi pa doon natapos. Nahumaling siyang magpalagay ng tattoo. Bumalik siya makalipas ang ilang linggo. Dagdag ulit? Tanong ng tattoo artist. Oo. Sunod-sunod sa balikat, sa braso, sa may collarbone, unti-unting napuno ang kaliwang braso niya. Hindi naman random ang mga pinapalagay ni Nika. Bawat isa may kahulugan, kaya nalaman din kalaunan ng tattoo artist na si Coco ang kanyang mga pinagdadaanan. Isang sirang pakpak, isang maliit na bituin, isang alon, isang salitang stay. Grabe, Nika, dami mo ng tattoo. Parang kada buwan, may bago ka ng tattoo. Sabi ni Ate Chin. Tinawanan niya lang yon. Kapag may bagong tattoo si Nika, pakiramdam niya ay tumitibay ang kanyang kalooban. Pero kasabay ng pagtibay niya, mas naging matigas din ang ugali. Isang gabi, may katrabaho siyang nagkwento. Alam mo, Nika, nagsimba ko kahapon. Gumaan ang pakiramdam ko. Saad ni Allen. Tumawa naman siya. Talaga? Oo, try mo rin. Para saan? Sagot ni Nika. Napanguso ito. Para sa peace of mind mo lang, alam kong hindi ka pala share pero alam ko na dyan sa mga tattoo mo, hindi mo yan basta pinapalagay ng wala lang. Hindi ka huhusgahan ng Diyos, kaya kung may problema ka, sa Kanya ka lang lumapit. Napailing na lang si Nika. Kung may Diyos, bakit hinahayaan niyang lahat na mangyari? Sabihin mo nga, nasan siya nun? Hinayaan niya ako magdusa. Walang nasagot ang kausap niya. Tumawa na lang si Nika ng mapait. Hindi ako naniniwala sa dasal. Ilang beses ko nang ginawa yan. Walang nangyari. Binigyan pa rin ako ng malaimpyernong buhay rito. Simula noon, kilala siyang matalas magsalita pagdating sa religion. Parang may galit na hindi nawawala. Kaya halos wala nang nagtatangkang magbanggit sa kanya kapag tungkol sa Diyos. Napaparami ka na, sabi ni Coco nang bumalik na naman siya sa tattoo shop. May reklamo ka? Hindi ba dapat pasalamat ka kasi kumikita ka sa akin? Umupo siya sa upuan. Tumawa na lang si Coco. Ilang taon na silang magkakilala ni Coco. Kaya hindi na katakataka kung magiging close sila. Minsan pagkatapos ng session, nagyayaya si Coco sa kanya. Kain tayo? Nagulat si Nika. Libre mo? Sige, saan? Tumawa si Coco at agad siyang inakbayan. Kumain lang sila sa simpleng karinderya. Pareho na lang silang mag-isa ngayon sa buhay. Kaya pakiramdam ni Nika ay naiintindihan siya nito. Mas madalas na silang magkita. Hindi lang para sa tattoo. Nagkakape, naglalakad at nag-uusap. Unti-unting nababawasan ang talim ng salita ni Nika kapag kausap si Coco. Hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Gusto mo ba? Tanong na lang bigla ni Nika habang naglalakad sila pa uwi. Napangiti naman agad si Coco. Oo naman. Type din naman kita kaya sige. Tayo na lang. Tagal ko na rin hindi nagkakaroon ng girlfriend. At doon, naging sila nang dalawa. Lumipas ang buwan, naging mas madalas na siya sa shop. Hanggang sa doon na siya halos natutulog. Dito ka na lang, sabi ni Coco. Sigurado ka? Oo, mag-live-in na lang tayo para makatipid ka rin. Palagi ka rin namang pumupunta rito. Nakangiting sabi ng binata. Napangiti na lang din si Nika. Naging live-in na nga sila. Maliit lang ang inuupahan ng kanyang boyfriend. Pero para kay Nika, sapat na yon kasi may kasama siya. May naghihintay galing sa trabaho, may nag-aalala kapag wala siya. Uuwi ka ba agad? Tanong ni Coco. Nagluto ako ng paborito mo. Mahina siyang tumawa. Oo, after shift. Mag-ingat ka.
Matagal na siyang hindi sinasabihan ng ganon, kaya para sa kanya, malaking bagay ang pag-aalaga sa kanya ni Coco. Isang gabi, habang nakahiga sila, tinitigan ni Coco ang braso niya. "Ang dami mo ng tattoo," sabi niya. Huminga ng malalim si Nika. "Hindi ko na dadagdagan yan. Okay na sa akin na puno ang isang braso ko." Napapikit na lang si Nika. Sumiksik siya sa dibdib ng kanyang boyfriend. At sa gabing yon, naniwala siya na baka kahit paano magiging okay ulit ang lahat. Pero ang taong inakala niyang magiging kasama niya, magdadala pala kay Nika ng mas matinding problema. Ilang araw na silang hindi nag-uusap ni Coco. Madalas na ring gumagala kasama ang mga dating tropa. Kapag tinatanong niya kung anong problema, wala naman itong sinasabi. Hanggang isang madaling araw na umuwi si Nika galing sa gig, hindi niya ito nakita sa bahay. "Nasaan na naman ang lalaking yon?" Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Tiningnan niyang cellphone, walang message o missed call mula sa boyfriend niya. Tinawagan niya ng paulit-ulit pero nagri-ring lang. Walang sumasagot. Napabuntong hininga siya. Ano ba kasi talagang problema niya? Humiga siya sa kama pero hindi makatulog. Lumipas ang ilang oras, 2, 3, hindi pa rin umuuwi si Coco. Bumangon na lang si Nika at naglakad sa sala. Kinakabahan siya pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. "Dinaanan ko siya kanina sa shop, wala naman siya ron." Hindi naman ganun dati si Coco. Lagi itong nagsasabi, kahit late may message, kahit busy may tawag. Pero sa mga nakalipas na buwan, unti-unting nagbabago si Coco. Umaga na, hindi pa rin ito umuuwi. Hindi na siya nakatulog, nakaupo lang siya habang tulala. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit pero patay na ang cellphone ng binata. Biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi ganito. Bigla niyang naalala kung paano na lang siyang iniwan ng kanyang pamilya isa-isa. Ganoon din ang pakiramdam. At natatakot siya na baka ganon ang ginawa ni Coco sa kanya. Nagbukas siya ng cabinet, pero nagulat siya nang makitang wala na ang ilang damit ni Coco. Tiningnan niyang drawer, wala na rin ang ibang mahalagang papeles ng boyfriend niya roon. Napatigil siya, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi, bulong ni Nika. Mabilis siyang lumabas. Dumiretso siya sa tattoo shop pero sarado pa rin. Napatawa siya ng mahina at mapakla. Kagaya rin siya nila. Subalit mukhang hindi lang siya iniwan ni Coco. Mukhang may iniwan pa itong mas malaking problema. Kinahapunan may kumatok sa bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. 2 lalaki ang nakatayo ang bumungad sa kanya. "Si Coco nasaan?" tanong ng isa. Napalunok si Nika. "Hindi ko alam." "Girlfriend ka niya?" "May utang siya sa amin. Malaki." Nanlamig siya. "Wala akong alam dyan." "Hindi pwedeng wala kang alam." Pumasok ang isa at tiningnan ang paligid. "Dito siya nakatira, hindi ba?" "Dati," sagot ni Nika. "Pero wala na siya ngayon. Hindi ko nga alam kung nasaan siya at kung babalik pa ba. Umalis kayo rito. Hindi ko kayo pinapasok." Tumawa ang lalaki. "Hindi naman pwede. May atraso sa amin ng boyfriend mo. At ang utang dapat binabayaran. Kung wala siya, ikaw na lang ang magbayad." Nanlaki ang mata ni Nika. Ano? Anong ako? Hindi ko nga alam na may utang siya sa inyo. Umalis kayo rito dahil wala rito si Coco. Wala rin kayong mapapala sa akin dahil hindi naman ako ang umutang sa inyo. Wala akong pera." "Hindi namin problema yan. Problema niya yan. At dahil girlfriend ka ng siraulong yun, kailangan mo magbayad sa amin. Kapag wala kang perang naibigay sa amin, ikaw ang kukunin naming kabayaran. Naintindihan mo?" Suminghap siya pero hindi siya nagpakita ng takot. Hindi niya naman kilala ang mga ito, pero natatakot pa rin si Nika para sa kanyang sarili. Kaya naman, nang umalis ang mga ito, agad siyang nag-impake. Hindi na siya naghintay. Umalis siya at tumawag na lang kay Ate Chin na magpapakalayo-layo. Naglakad siya sa madilim na kalsada. Mabilis at hindi lumilingon. Pakiramdam niya may humahabol sa kanya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta malayo, malayo sa apartment, malayo sa utang at sa lahat. Huminto siya para huminga. Pagtingala niya, napansin niyang gusali sa harap.
Napatigil si Nika nang makita ang simbahan. Napatawa siya ng mapait. Talagang dito pa? Naalala niya noong bata siya. Nagsisimba siya, nagdadasal at naniniwala. Subalit ngayon, nawala na lahat. Nasaan ka nun? Bulog niya sa hangin. Naramdaman niyang umuusbong na naman ang galit. Tinaas niya ang gitnang daliri sa harap ng simbahan. May mga napatingin sa kanya pero wala na siyang pakialam. Yan na lang, sabi pa ni Nika. Total, palagi mo na lang pinapahirapan ang buhay ko. Pagkatapos, tumalikod siya at sumakay ng tricycle. Terminal po, sabi niya. Tumango ang driver. Habang umaandar ang tricycle, bigla siyang napahawak sa mukha. Hindi niya alam kung bakit pero umiyak na lang siyang bigla. Tahimik sa una hanggang sa lumakas. Napansin ng driver sa salamin. Miss, okay ka lang? Tumango siya. Oo. Pero tuloy-tuloy lang ang kanyang mga luha. Guilty si Nika sa ginawa sa harap ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit. Dapat galit siya sa Diyos. Hinayaan ito na mahirapan siya sa buhay. Pero bakit mas doble sa kanya ang sakit kapag nagagalit siya ng ganoon sa Diyos? Kapag may matindi siyang pinagdadaanan, naalala niya palagi ang lahat. Lahat ng dasal, lahat ng pag-asa, lahat ng nabigo niyang pangarap. Humahagulgol na lang siya, sumasabay sa malakas na ugong ng tricycle. Hindi niya na alam kung kanino siya galit. Kung sa mundo ba, sa lahat ng taong hinuhusgahan at iniwan siya, o sa Diyos, o sa mismong sarili niya. Pagdating sa bus terminal, bumaba si Nika. Binayaran niya ang driver. Tingin ang tingin ito sa kanya bago nagsalita. Neng, kung ano man ang pinagdadaanan mo, magiging maayos din ang lahat. Hindi siya nakapagsalita. Mukha namang mabait ang driver. Gayunpaman, tumango na lang siya at hindi na tinanggap ang mga salita nito. Umupo siya sa bench habang hawak ang bag. Pagod na siya. Hindi na niya alam kung saan pupunta. Wala siyang kaibigan, pamilya, at wala ng trabaho. May humahabol pa. Mabuti na lang may kaunting ipon pa ako rito. Napapikit si Nika. May isang lugar na lang na pwede siyang puntahan. Babalik ba ako sa San Ignacio? Baka galit pa rin sila. Mas lalo lang akong mahihirapan doon. Pero malayo at tahimik doon. Hindi ako magugulo ng mga pinagkakautangan ni Coco. Naalala niya ang mga naranasan doon. Ang tsismis, ang kahihiyan, at ang lahat ng paalala simula nang gumuho ang kanyang mundo. Babalik ako, bulong ni Nika. Wala akong choice. Tumayo siya at lumapit sa ticket booth. Isang ticket po papuntang San Ignacio. Tiningnan siya ng kahera. Last trip na to, tumango siya. Opo. Binayaran niya yon. Hawak ang ticket, naupo siya ulit sa bus papunta sa dating lugar. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Hindi niya alam kung may trabaho ba siyang mahanap doon. Hindi niya alam kung may tatanggap kahit na dumaan na ang maraming taon. Pero babalik si Nika dahil pagod na siya. Pagod na siyang tumakbo, pagod na siyang mag-isa, at baka kahit papaano ay mas ligtas siya roon. Nang makarating sa bayan, sumakay naman siya sa tricycle. Maalikabok ang daan habang umaandar ang tricycle papasok sa baryo. Nakaupo si Nika sa gilid, hawak ang bag sa kandungan. Tahimik lang siya pero ang dibdib niya parang unti-unting bumibigat habang papalapit sila. Ilang taon na akong hindi bumabalik. Ang dami nang nagbago rito. Sana, pati ugali ng mga tao, iba na. Nagbago ang mga bahay. May ilang sementado na, may bagong tindahan, mga restaurant at hotel inn na wala naman dati. Pero may mga bagay na pareho pa rin. Ang amoy ng lupa, ang mga batang naglalaro sa gilid, ang mga matatandang nakaupo sa bangko. Napansin niyang titig na titig sa kanya ang driver sa salamin. Tubong dito ka ba, iha? Parang pamilyar ka kasi. Napairap siya saglit. Manong mag-drive na lang kayo. Huwag na kayong dyan. Doon po ako sa Reyes Residence. Yung may amang nagpanggap na OB dati. Okay na? Hindi na nagsalita ang driver. Pero paminsan-minsan ay sumisilip pa rin ito sa kanya. Inis na siya pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Wala siyang kakampi sa lugar na yon. Kaya kahit na naiirita siya, kailangan niya pa ring makisama. Alam niyang naguguluhan ng driver. Siyempre, Sando,
Maong shorts at Converse na sapatos ba naman ang suot ni Nika. At ang kaliwang braso niya na hanggang collarbone na puno ng tato, nakabalandra roon. Bumalik na siya sa San Ignacio pero maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi na siya ang dating Nika Reyes na kinagigiliwan ng lahat. Maya-maya ay biglang umalog ang tricycle. Napakapit si Nika. Flat, sabi ng driver. Huminto sila sa gilid ng daan. May vulcanizing shop at katabi ay car wash. Sandali lang titingnan ko lang itong gulong. Mukhang may nakabutas Tumangon na lang si Nika. Ilang minuto siyang nanatiling nakaupo, kaya lang mainit sa loob ng tricycle. Lumabas na muna siya, inunat ang likod at pinunasan ang pawis sa leeg. Tahimik lang siya habang pinapanood ang paligid, hanggang sa may dumating na pick-up. Huminto sa tabi at bumaba ang isang lalaki. Bahagyang natigilan si Nika. Nagkatinginan sila, kaya nakita niyang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Umawang ang bibig nito. Hindi na kailangan magtanong. Sigurado si Nika na si Emmanuel yon. Mas matangkad, malaki ang katawan at malinis ang suot. Plain na puting t-shirt, maong at caterpillar boots lang ang suot. May silver na kwintas sa leeg, pati na rin relo na silver. Simple pero halatang branded na ang mga damit. Hindi na ito katulad ng dating payat at medyo gusgusing binata na nakasanayan niya. Nika, usal ni Emmanuel sa kanyang pangalan. Hindi siya lumingon at pinusod na lang ang buhok. Hindi naman sila close at wala siyang pakialam dito. Pero ramdam ni Nika na nakatingin lang ito sa kanya at halatang hindi makapaniwala. Napansin ni Nika na bumaba ang tingin nito sa suot niya. Sa sando, sa shorts at nagtagal sa braso niyang puno ng mga tattoo. Sir Emmanuel, ipapa-car wash mo lang bang pick-up mo? May ipapagawa ka pa? Tanong ng tao sa may car wash. Narinig niya ang malalim na boses ni Emmanuel na parang hindi alam ang isasagot. Ano ba? Magpapa-car wash at may ipapagawa. Muling napatingin si Nika at naabutan niyang nakatingin pa rin sa kanya si Emmanuel. Ngumisi na lang siya sabay irap. Umawang ulit ang bibig ni Emmanuel. Pero si Nika bumalik na lang sa tricycle at tahimik na umupo. Nang umandar ang tricycle, saka lang siya napahinga ng maluwag. Ang liit talaga ng mundo, bulong niya. Bakit ganun siyang makatingin? Gulat na gulat siguro siya na makita akong ganito. Ako ba first love niya? Nakakatawa. Mukhang disappointed ang loko. Pagdating sa bahay nila, napababa siya ng dahan-dahan. Tahimik ang paligid, walang tao at halatang matagal nang walang nakatira. Nakakapitan na nga ng malalaking ugat ang gilid ng bahay. Luma na ang pintura, matataas na ang mga damo at puro alikabok. Grabe, bulong ni Nika. Binuksan niya ang pinto. Kumalabog ang tunog at may amoy ng kulob. Napangiwi siya. Ang dami kong lilinisin. Ibinaba niya ang bag, gustuhin niya mang magpahinga, kailangan niyang maglinis, kahit kwarto niya man lang muna. Kumuha siya ng walis na sobrang tigas na. Nagsimula siya sa sala na maalikabok, mga sapot ng gagamba at pinagtatanggal ang mga tela. Pagod na siya sa biyahe pero gusto niya munang maayos ang kwarto. Umakyat siya sa second floor, binuksan ang pinto ng kwarto niya. Pareho pa rin, lumang kama, lumang aparador at may mga marka pa sa dingding. Huminga siya ng malalim. Dito ulit ako. Bibili na lang siguro ko mamaya sa bayan ng bagong foam at pwede ko pang gamitin. Naglinis na siya, nagwalis at nagpunas. Wala siyang kuryente at tubig. Hindi niya pa napapakabit pero may poso naman. Nagmadali na lang siyang maglinis at pumunta ulit sa bayan para bumili ng mga kailangan at makakain na rin. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, humiga na lang siya sa madilim na kwarto. Binuksan niya na lang ang pinto sa may balcony para pumasok ang hangin. Ang ilaw niya, ang scented candle na nabili niya lang din sa bayan. Ay, nakakapagod. Kinabukasan, nagising siya sa liwanag ng araw. Dahan-dahan siyang bumangon at sa may balkonahe, binuksan niya yon at humampas sa kanya ang sariwang hangin. Napapikit siya saglit. Ang sariwa talaga ng hangin sa probinsya. Sa tawid ng bakod, tanaw niya ang malawak na lupain. May mga puno ng mangga na mas marami kaysa sa dati. May mga tao ring nag-harvest. May naglalagay sa crates at may sasakyan sa gilid. Kumunot ang noon niya. Dati wala namang ganito. Wow, mas active na sila ngayon.
Ang dami na talagang nagbago rito. Napansin niyang medyo mababa na ang bakod sa bandang gilid. May malaking gate pa at maayos na daan. Napahawak siya sa railings at mas lalo yung sinilip. Ha? Bakit may gate doon? Lagusan papunta sa amin? Parang ginagamit ang lupa nila para daanan para mas madali. Sa bagay nga naman, malapit ang bahay nila sa main road. Kung iikot pa ang mga ito, mas mapapatagal. Napabuntong hininga siya. Galing. Sino bang may-ari ng lupain na to? Sinamantala na walang tao rito? Bumaba si Nika at lumabas ng bahay. Lumapit siya sa gate at agad na sumilip. Habang naglalakad, nakatingin siya sa paligid. Hanggang sa may bumating lalaki sa kanya. Good morning! Napahinto si Nika. Biglang sumulpot si Emmanuel sa gilid. May hawak pa itong isang tikin ng mangga. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, Nika. Gusto mo ng mangga? Bagong pitas ang mga to. Mga hinog at matamis. Gusto mo ba? Hindi niya tinanggap ang inaalok. Naiirita niya itong tiningnan. Wala namang ginawa si Emmanuel na masama sa kanya. Pero ang nanay nito, marami. Lalo pat ito ang mas nagpatingkad sa usap-usapan tungkol sa kanilang pamilya. Nasaan ang may-ari? Tanong na lang ni Nika. Napakurap si Emmanuel. Aha, yung may-ari ng lupa? Tumango ito. Ako. Nanlaki ang mata ni Nika. Ha? Akin na to, sabi ni Emmanuel at medyo nahihiya. Kabibili ko lang 5 years ago nang makaipon ako. Tumingin si Nika sa paligid. Hindi siya makapaniwala. Anak lang ng labandera noon si Emmanuel, ngayon ay nagmamay-ari na ng lupain. Kumunot ang noon ni Nika. Bakit may gate sa bakod namin? Napakamot si Emmanuel sa batok. Naubos yung materyales. Napairap si Nika. Wow, anong dahilan yan? Ang sabihin mo, convenient kung dito dadaan ang mga truck ninyo dahil malapit sa main road. Ginagamit mo pa talagang lupa namin. Wala ka man lang permiso. Nalaglag ang panga ni Emmanuel. Hindi. Doon kami sa kabila dumadaan, may sariling daan ng truck. Tahimik si Nika at medyo may pagdududa pa. Tumingin siya sa paligid. Wala naman siyang mapapala. Hindi rin siya sigurado. Kaya tumalikod na lang siya. Bahala ka nga dyan. Naglakad na siya pabalik, kaso tinawag siya ni Emmanuel. Nika! Napahinto si Nika pero hindi siya lumingon. Ang totoo niyan, sinadya ako, sabi ni Emmanuel. Sinadya akong pababa ng bakod at lagyan ng gate. Kumunot ang noo niya, sabay lingon dito. Bakit? Napalunok naman ito at parang nahihiyang sabihin. Para mas madaling pumunta at mas madali kitang matanaw kapag nasa balkonahe ka ng kwarto mo. Minsan, iniisip ko na isang araw, babalik ka pa rin dito at dito titira. Natigilan si Nika. Saglit siyang natawa ng mahina. Grabe, hanggang ngayon? Huwag mong sabihin gusto mo pa rin ako. Hindi agad ito nakasagot. Napansin niyang bahagyang namula ang mga tenga ni Emmanuel. Hindi ko alam. Mahina nitong sabi. Pero masaya ako. Masaya akong bumalik ka. Tinitigan lang ni Nika ang binata, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ibang-iba siya noon, mahinhin, simple, tahimik at kagiliw-giliw. Ngayon, punong-puno na siya ng tattoo. Matigas ang tingin, may bigat ang boses. Marumi, maraming maling desisyon sa buhay. Kaya naniniwala siyang mahirap na siyang magustuhan ng isang katulad ni Emmanuel. Napailing na lang si Nika sabay tawa. Baliw ka naman pala. Hoy, Emmanuel, huwag kang umasa. Baka madisappoint ka lang. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Tumalikod si Nika at naglakad pabalik sa bahay. Pero sa unang pagkakataon, simula nang bumalik siya, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil may isang taong mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbago ang tingin sa kanya. Sa kwentong ito, ipinapakita sa atin na madaling humusga ang mga tao sa kung ano lang ang nakikita nila, nang hindi alam ang bigat ng mga sugat at laban na tahimik na pinasan ng isang tao. Kaya minsan, napipilitan tayong magtayo ng matitigas na pader para protektahan ang ating mga sarili laban sa mundong mas mabilis manghusga kaysa umunawa. Sa gitna ng sunod-sunod na problema, dumarating din ang puntong napapagod ang puso at unti-unting nawawala ang pananampalataya.
Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil tila walang sagot ang langit. Sa bawat dasal na puno ng luha at tanong kung bakit paulit-ulit tayong nasasaktan. Ngunit ipinapaalala ng kwento na kahit mawala ang tiwala sa tao at manghina ang paniniwala, may pag-asang muling mabubuo ang sarili. Sapagkat ang pagbalik, ang pagharap at ang pagpili na magpatuloy ay patunay na kahit hinusgahan man tayo ng mundo at napagod sa pananampalataya, may bahagi pa rin sa atin na naghahanap ng liwanag. Kung nagustuhan nyo ang part 1 ng kwento na ito, abangan ang part 2 bukas ng gabi. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.